Kung ang Pilipinas ay may ipinagmamalaking hagdan-hagdang palayan, ang Iran naman ay merong hagdan-hagdang bahayan. Welcome to Masule, kung saan ang bubong ng mga bahay ay siya ring kalsadang dinadaanan ng mga mamamayan. Dito madalas tumambay ang mga tao habang nagkukwentuhan. Mayroon ding bubong na ginawang restaurants, cafes at tindahan. Ang mga kabataan ay ginawa rin itong soccer field. Ang mga bahay dito ay nakakabit sa bundok. Bakit nga kaya ganito ang disenyo ng mga bahay dito? At alam mo ba, meron pang isang nayon sa Iran na tulad din ng Masule. At ang bagay na ito daw ay napaka-importante para sa mga residente ng nayong ito. Dito kasi nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Bakit kaya? Sa Pilipinas, lumagpas o tumapak ka lamang sa property ng iba, kadalasan ay malaking away ang resulta. You are not allowed! Mapriso ka! Agoy! Pero sa Iran, ito ay ikinatutuwa pa nila. Sa probinsya ng Gilan sa Iran, matatagpuan ang nayon na nasa gilid ng bundok Alborz. Ito ay ang Masale Village. Ito ay 1,050 meters above sea level. Marami na tayong nakitang ibang komunidad na matatagpuan sa mga burol at kabundukan tulad ng makulay na Stobosa Valley of Colors sa Benguet. Nandyan din ang syudad ng La Paz sa Andes Mountain sa Bolivia na itinuturing na pinakamataas na capital city sa buong mundo. Pero ang kakaiba sa Masule ng Iran ay ang arkitektura ng mga bahay dito. Ang mga bahay kasi dito ay patong-patong, kung kaya ang bubong ng isang bahay ay nagsisilbing harapan ng bahay ng nasa taas nito. Pero alam mo ba, hindi talaga ito ang orihinal na lokasyon ng Masule. Ang lumang Masule na naitayo noong 2nd century BC na may 6 kilometers ang layo mula sa bagong Masule ay matatagpuan sa Silk Road o yung pangunahing ruta ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Asia. Ito ay dating minahan ng iron, kaya ang mga unang nanirahan dito ay mga panday na gumagawa ng armas at iba pang kagamitang bakal. Pero may dalawang matinding trahedya ang nagtulak sa mga mamamayan para mailipat ang Masule. Una ay ang plague o malubhang sakit na kumalat noong taong 636 at pangalawa ay ang malakas na lindol noong 1012 o 1013 na naging sanhi ng pagkawasak ng nayon. At dahil sadyang earthquake prone ang lugar na iyon, naisipan ng mga tao na gamitin ang bundok bilang pundasyon at proteksyon. Sa kasalukuyan, ang likod ng mga bahay sa Masule ay nakasandal sa bundok na nagbibigay ng structural support at proteksyon laban sa matinding pag-ulan at lindol. Nakaangat rin ang nayon para maging ligtas sa baha. Ang mga bahay sa Masule ay gawa sa putik, bato, kahoy at luwad. Ang mga pader ay may kapal na 70 centimeters hanggang 1 meter para maging resistant to sa lindol. Ang mga bahay ay sadyang ginawang kulay ochre yellow para madali pa ring makita kahit makapal ang fog kapag taglamig. Ang kakaibang arkitektura naman ng mga dikit-dikit na bahay na pahagdan ay tugon pa rin sa limitasyon ng lokasyon. Kinailangan ang ganitong disenyo para magkaroon ng sapat na espasyong daanan ng tao. Ayon sa mga residente, ang kanilang mga bubong ay parte na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Dito kasi sila karaniwang naglalakad-lakad para magpalipas ng oras o di kaya makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Mukhang may mga marites din pala sa Iran. Dito rin sila nagsasampay at syempre dito rin naglalaro ang mga kabataan. Maging ang soccer na nangangailangan ng malaking espasyo ay karaniwang nilalaro dito. Pero alam nyo bang may ipinagbabawal gawin sa mga bubong? Ito ay ang paggamit ng mga motor vehicles. Para lang kasi ito sa mga tao. Kung nangangailangan man ng transportasyon, ang maaari lamang gamitin ay mga wheelbarrow na siyang ginagamit nila para madala ang mga produkto sa mga kabayan. Pero kahit may limitasyon sa transportasyon, umuunlad naman ang industriya ng turismo dito, kaya isinusulong din na mapabilang ang Masule sa listahan ng UNESCO World Heritage
heritage sites. Sa ibabang bahagi ng nayon ay merong bazaar o mga tindahan na itinuturing na heart of the village. Sa itaas na bahagi naman ay merong mga restaurants at cafes. Pero ang tanong, hindi ba nakakatakot lakaran ang mga bubong dito? Ayon sa isang residente, ligtas naman daw ang paglalakad dito dahil napakakapal ng layer ng bubong. Hindi rin naman daw sila natatakot na masira ang kanilang bubong at may lumusot na tao habang naglalakad dahil napakatibay daw nito. Hindi rin naman daw sila nadidisturbo. Ang mga bubong daw ng kanilang bahay ay para sa lahat kaya walang problema kung nilalakaran ito ng mga tao. Masaya pa nga daw silang ibahagi ang kanilang bubong para sa lahat. Ito naman ang nayon ng Sar Aka Syed na matatagpuan sa Chahar Mahal at Bakhtiari Province. Kagaya ng Masole, gumamit din ng staircase architecture bilang solusyon sa limitadong espasyo, kaya tinatawag itong the Masole of Zagros. Pero bukod sa mga dumadaang tao, merong kakaibang bagay na matatagpuan sa mga bubong ng bahay dito. Ito ay ang Buang Kalton. Ang batong ito na nahahawig sa chicheryang lumpia ay may mahalagang papel para sa kaligtasan ng mga naninirahan dito. Ginagamit kasi ito sa pamamagitan ng paglagay ng kahoy sa butas at pagkatapos ay pagugulungin sa mga bubong para pakinisin ito. Sa ganitong paraan napipigilan ang ulan at snow na lumusot sa bubong. Ang isa pang kakaiba sa halos 1,000 years old na komunidad na ito ay lahat daw ng tao dito ay magkakamag-anak at iisa lamang ang apelyido at ito ay Dadvar at lahat sila ay Sayeds na ang ibig sabihin ay mga descendants ni Propetang Muhammad. Ang hanap buhay ng mga residente dito ay pagsasaka, pag-aalaga ng hayop at pangunguha ng asin. Talaga nga namang kakaiba ang disenyo ng mga hagdan-hagdang bahayan ng Iran. Pero ang higit na nakakamangha ay ang pagiging bukas ng mga tao na ibahagi ang parte ng kanilang bahay sa ibang tao. Sinasalamin ng bawat bubong na daan ang malasakit ng mga naninirahan dito. Taglay ng komunidad ang damayan na may pundasyong singtibay ng kinatatayuang kabundukan. Ikaw kaasam, willing ka din bang i-share ang inyong bubong para maging daanan ng inyong kapitbahay? Paki-comment po ng yes or no.